ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki nga ba o maliit ang mundo? Gaano ba kalaki ang pagkakataon na makikita mo ang taong minamahal mo? Minsan ay kaharap na natin pero hindi natin nakikita o minsan ay nagbubulag-bulaga naman. Minsan naman ay halos maiyak na tayo ng kakahintay at kakahanap sa taong iniisip natin na magmamahal ng totoo sa atin. Ang kwentong ating mapapakinggan ay isa na namang pagpapatunay na matalinghaga ang buhay. Si Arthur na tahimik ang makakaranas ng malaking pagsubok sa buhay at sa gitna ng pagsubok ay kasabay niya ang isa pang pagsubok. Bilang landlady, ano ang magiging contribution ni Connie sa malubak na daanang tinatahak ni Arthur? Ang isang bagong kaibigan ba na si Vincent ang makakatulong o ang mas makakapagpalala ng sitwasyon ni Arthur? Halina't pakinggan ang isang kwento ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay na magiging sandata para sa mas maliwanag na bukas. Pakinggan natin ang kwento na umiikot lamang sa isang bakod dito lang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po ay si Arthur, 27 years old. Isa po akong web designer. Work from home po ang trabaho ko. Ang kwento ko po ay nangyari 2 taon na ang nakakalipas. Dumating po sa akin ang pagkakataon na nawala ng trabaho ng matagal dahil doon ay nagastos ang ipon hanggang sa maubos. Kaya naging problemado sa panggastos lalo na po sa pambayad ko sa renta ng apartment na tinitirhan ko. Ang aking pong landlady ay si Connie. Siya po ay 40 years old na noon. Mabait naman siya pero masungit at medyo masakit magsalita. Pero pag nahuli mo ang kiliti niya ay mapapakalma mo naman siya. O pwede din nating sabihin na mapapaikot siya. Hindi ko po alam na ganon siya kadaling mapakalma. Tahimik lang po kasi akong tao at ayoko din po noong magbabait-baitan ka at pupurihin ang isang tao para lamang hindi kanya pag-initan. In other words, ayoko nang nanguuto dahil nga po sa na-delay ako ng ilang buwan sa pagbabayad ng renta ay hindi lang buwan-buwan akong kinukulit ni Connie kundi halos linggo-linggo o minsan ay araw-araw pa. Mahirap lusutan si Connie dahil siya ay nakatira lamang sa tabi ng bahay na nirerentahan ko. Nasa isang compound po kami na may 3 bahay. Ako ay umuupa sa kanan, siyang nakatira sa gitna at ang bahay sa kaliwa niya ay bakante ng ilang buwan na rin. Kaya mainit lagi ang ulo niya kasi ang renta ko lang ang inaasahan niya. Kaya hindi ko din naman siya masisisi. Yun nga lang ay masakit siyang magsalita, Papa Dudut. Sa tuwing may magi-inquire nga sa bahay ay nagdadasal din ako na sana may umupa na para mabawasan ang oras ni Connie ng pangungulit, Papa Dudut. Arthur! Sino yan? Engkantada! Ha? Huwag ka nga magmaang-maangan dyan, alam mo nga ko to. Kilalang kilala mo ang boses ko. Oh, Miss Connie, ikaw pala yan. Gulat-gulatan? Huwag mo nga ako ine-echos? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Aba, nagtatanong pa? Tungkol po ba saan? Ay, consistent! Katapusan na! Miss Connie, huwag kayong magsalita ng ganyan. Masama po yan. Wisit ka! Ang sinasabi ko, katapusan na ng buwan! Ang bait nyo naman. Pero wala naman ho akong kalendaryo sa bahay kaya wala naman pong kailangang ilipat na pahina. Pinupwisit mo talaga ako? Miss Connie naman, binibiro lang kayo.
Kasi naman ang aga-aga eh. Ay sorry, anong oras ba ako dapat maningil? Mga 3:00 po ng hapon sa isang buwan. Binubwisit mo talaga ako Biro lang ho, kayo naman. Bayad mo! Delayed ka na ng 3 buwan, mag-4 na buwan na. Yun nga po eh. Nako, ayan na naman yung yun nga po na yan. Isang project lang po kasi ang pumasok sa akin. Inuna ko po munang bayaran yung kuryente, baka kasi maputulan ako. Takot kang maputulan ng kuryente? Kung putulan kaya kita ng bahay. Miss Amara naman. Ang tagal na, ilang buwan ka ng ganyan. Ano ba naman yan, Arthur? Ihahabol ko naman po pag nakabawi na. Mahirap po kasi ang pasok ng trabaho ngayon. Ako, naisip mo ba? Ikaw lang ang renter ko. Itong apartment lang ang sort of income ko. Source. Ano? Source po, hindi sort. Source of income. Bakit ba pinapakailaman mo ang Ingles ko? Pakailaman mo yung bayad mo. Pasensya na po. Promise po, next month. Promise na naman? Pang ilan na yan? Pangatlo po. Aba, sumasagot pa. Sumagot ka, mali pa. Pang 5 buwan ka ng pangako na pangako. Sorry po talaga. Che, ikaw lang ang umuupa sa akin. Ilang buwan nang umalis yung umuupa sa kabila. Hanggang ngayon wala pa din umuupa. Tapos ikaw ilang buwan nang hindi nakakabayad. Saan ako kukuha ng pangkain ko? Ano, mamamatay na lang ako sa gutom? Pag nangyari yon, kanino kaya mapupunta tong apartment? Ano? Wala po. Alam mo kung may nakatira lang dyan sa kabila, tapos may naghanap ng apartment? Alam mo bang pwede kitang paalisin para yung naghahanap ang titira dito? Buti na lang wala pang nakatira sa kabila. Ano? Wala po. May sinasabi ka? Kanina ka pa bumubulong dyan. Akala mo makukuha mo ako sa mga ritual-ritual na yan? May pangontra ako. Wala naman hong ritual. Siguraduhin mo lang na sa katapusan magbabayad ka na ha? 4 na buwan na yon. Nako, hindi naman ho ganong biglaan. Kaya nga sinasabi ko na ngayon para wag ka nang mabigla. Sa katapusan ha? Sa katapusan ho, 2 ho munang maibibigay ko. Tapos sa susunod 2 uli. Tapos sa susunod 2 para makompleto ko ho. At ikaw ang nagbibigay ng termino sa akin? Ha? Nagpapaliwanag lang po. Pag hindi ka nakabayad sa susunod na buwan, dun ka na sa presinto magpaliwanag. Presinto ho agad? Bakit? Concern ka ba na i-bypass ko ang barangay? Close ba kayo ni Chairman? Miss Connie naman, bigyan niyo lang ho ako ng chance. Mababayaran ko lahat ng kulang ko sa loob ng 3 buwan. Nako, nakakainis ka. Siguraduhin mo yan ha? Opo. Pag napako pa yung pangako mo, ipapako ko yung pinto para wag ka makapasok dyan sa bahay. Opo. Nakakainis ka. Nawala tuloy ako sa sarili ko, may bingo pa kami. Makaalis na nga. Papa Dudut, hindi ko po alam kung maaawa ba ako sa sarili ko o kakapalan ko na lamang ng sobrang mukha ko. Responsibilidad ko po ang magbayad kaya hindi ko po masisisi si Miss Connie. Totoo naman po na ang apartment lang ang pinagkakakitaan ni Miss Connie kaya nahihiya po talaga ako. Kasi wala akong magawa. Karapatan niya din po na paalisin ako kasi kanya ang apartment at hindi ako nakakabayad. Gumagawa po ako ng paraan para makahanap ng kliyente. Minsan ay rumarakit po ako sa pagsusulat ng kung ano-ano. Mga speech, script sa mga event at kung ano-ano pa. Maliliit ang bayad pero iniipon ko na lamang po para mabuo ang kahit 2 buwan muna sa utang ko. Isang araw ay nadinig ko si Miss Connie na may kausap sa telepono. May titingin na ng apartment sa kaliwa kaya nung araw na yon ay medyo payapa si Miss Connie. Hindi naman talaga siya palangiti pero ng araw na yon ay hindi niya ako sininghalan o pinaringgan. Nagdasal din ako na sana ay may umupa na. Kasi kung may uupa ay may makukuha siya buwan-buwan. Siguro pag ganon ay mapagbibigyan niya ako kung sakaling may aberya na namang mangyari. Pero hindi ko po wish yon. Kasi gusto ko na rin po talagang mabayaran lahat ng kulang ko para mabalik na ako sa regular na monthly rent. Kasi nai-stress po talaga ako kapag may utang at mas nai-stress ako kung ang pinagkakautangan ko ay katabi lang ng bahay ko. Pero may nangyari na naman. Yung inaasahan niyang titingin ng bahay ay hindi sumipot, Papa Dudut. Ang tawagan niya ay sinabihan siya na may nakita na silang ibang bahay na mas malaki at mas mura. Galit na galit si Miss Connie, syempre ako na naman ang napagdiskitahan niya, Papa Dudut.
Sino yan? Tigilan mo ako! Lumabas ka dyan! Bakit ho? Wala pa naman pong katapusan. Hihintayin mo talaga ang katapusan? Hindi mo ba pwedeng agahan na ang bayad? 4 na buwan na yon. 3 lang ho. Bakit hindi mo ibibilang tong buwan na to? Hindi pa naman po tapos ang buwan. Kaya technically, 3 lang po ang delayed ko. Nangangatwiran ka pa! Ikaw alam mo! Tao po! May tao ho. Hoy! Bakit mo ako pinagsaran? Mamaya ka sa akin. Ay, bakit po? Mag-i-inquire po sana ako. Sa apartment? Opo, Ay, tuloy ka! Tuloy! salamat po. Naku, wag mo na akong ipo. Ako si Connie. Pwedeng Ami o kaya Mira. Bahala ka na. Connie na lang. Kasi parang mas magandang pakinggan. Kaya mas bagay sa'yo. Naku, ano ka ba? Nakakainis ka naman. Nahihiya tuloy ako. Naku, hindi kinakahiya ang ganda. Tama ka naman. Ako naman si Vincent. Hello, Vincent. Yan po ba ang apartment? Ay, hindi yan. May nakatira pa dyan. Pero malamang umalis na din siya dyan. Ay, bakit siya aalis? Magulo ho ba dito? Ay, hindi. Hindi. Tahimik dito. Bakit siya aalis? Papaalisin ko. Hindi nagbabayad eh. Kawawa naman. Naku, wag nga siya ang pag-usapan natin. Halika, tingnan mo yung apartment. Yan bang nasa gitna? Hindi yan, bahay ko yan. Ayun yung bakante, yung pangatlo. Magkatabi lang naman tayo, kaya kung may kailangan ka, nandyan lang ako. Nakakahiya naman. Hindi pa nga po tayo nagkakaayos. Wala naman tayong problema. Ha? Wala. Ito yung bahay. Halika, tingnan mo. Maayos siya, pinaayos at pinalinis ko. Ay, malaki. Oo, may labahan pa sa likod. Tapos may gate naman tayo, kaya safe tayo dito sa loob ng compound. Yun na po ba ang presyo yung nasa ad? Oo eh. Sige, okay na sa akin yun. Talaga? Oo, Kailan ka lilipat? mag-e-empake lang ako. Kailangan ko din lumipat agad. Siguro sa linggo ako makaka-transfer. Madami ka bang gamit? Halos mga damit lang at mga ilang gamit sa bahay. Pero napansin ko may mga gamit sa loob. Ilalabas nyo ba yon? Actually, dun yun sa loob. Kung gagamitin mo, okay lang. Pero kung hindi mo gagamitin, pwede ko naman ipalabas. Hindi, okay lang yung mga gamit sa loob. Para may laman naman yung bahay. Ayan. Sige, ipapalinis ko uli yan paglipat mo sa linggo. Salamat. Pwede bang magtanong? Ano yun? Bakit ka aalis dun sa tinitiran mo ngayon? May mga problema na yung bahay. Nire-report ko sa may-ari, hindi naman ginagawa ng paraan. Ay naku, dito wala kang magiging problema. Kung may anong kailangang palitan, alisin o linisan, sabihan mo lang ako. Ako nang bahala. Naku, salamat. Sabi ko na hindi ako nagkamali ng pagpili dito eh. Bakit? May iba ka pa bang pinagpipilian? Ayokong sabihin na meron pa kasi first choice ko dito. Yung iba nakapila lang kung sakaling hindi ako pwede dito. Pwede ka! Pwedeng pwede! Kaya dito ka na. Oo, yung down at advance sa paglipat ko na ibibigay. Wala kasi akong hawak ngayon eh. Ay oo, no problem. Sige lang, malapit na naman ang linggo eh. Salamat. Sana wag na kayong maghanap ng ibang uupa. Hindi, ikaw na. Gusto mo palagyan ko pa ng signage dyan ng pangalan mo eh. Sobrang saya ni Miss Connie ng araw na yon, Papa Dudut. Halos 3 araw na hindi niya ako kinukulit at madalas ay kumakanta pa siya kapag nagdidilig ng halaman. Mabuti na lang at parang anghel na dumating yung mangungupahan sa kaliwang bahay. Siya si Vincent. 30 years old na siya noon. Branch manager ng isang malaking pagawaan ng isang uri ng inumin. Hindi ko na lamang po sasabihin kung ano, baka maging issue pa sa kumpanya nila. 10 taon ang bata niya kay Miss Connie kaya medyo halos magkalapit ang edad nila. Kaya siguro mabilis silang nagkakaintindihan. Alam ko naman na kung sino man ang lilipat sa kabilang bahay ay parang lifeline ko lamang. Kasi pampakalma lang naman ni Miss Connie ang bagong uupa.
Ilang araw lang ay babalik na naman siya sa ugali niya. Ganun pa man habang payapa si Miss Connie ay patuloy ako sa paghahanap ng racket para mapuno ko ang 2 buwan na renta. Kaso bibilis na naman ang epekto ng pagpapakalma ni Miss Connie kasi dumating ang linggo. Ang takdang araw at oras ng pagdating ni Vincent. Hindi mapakali si Miss Connie at lumalabas ng bahay niya kada 1 oras. Buong araw niyang ginawa yon at hinihintay niya talaga ang pagdating ni Vincent. Kaso hindi ito dumating hanggang sa nagdilim na. Mabuti na lang at may racket ako ng gabi at kinailangan kong umalis. Kasi noong medyo malayo na ako sa amin, ay nakita ko si Miss Connie at kumakatok sa unit ko. Kung nandun ako ay siguradong ako na naman ang napagbalingan ng init ng ulo niya. Gaya ng inaasahan, Papa Dudut, sa akin na naman nabaling ang init ng ulo ni Miss Connie. Pero hindi niya ako nabulyawan ng gabi dahil nga po sa umalis ako. Pero ang mission niya na first thing in the morning ay pupuntahan niya ako at stressin na naman. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay hindi po ako nagsasalita ay ang dami na niyang nasabi. Sabi ko ay may hawak na akong pera pero hindi daw siya naniniwala. Kaya ibinigay ko sa kanya. Bago niya mabilang ay pinangunahan ko na kulang pa yon. Hinanda ko na ang sarili ko, mabilis ako bago pa man siya makapagsalita ay sumigunda agad ako ng total. Hindi pa naman tapos ang buwan ay ibibigay ko muna ang 1 buwan at ang para sa 1 buwan ay sa katapusan ko iaabot. Sinabi ko na sa katapusan pa kasi darating yung ibang sweldo ko. Nagdadahilan na naman daw ako. Hindi siya nanahimik ng todo nung inabot ko ang pera. Kahit nagbibilang siya ay ang daming sinasabi kahit pabulong. Para siyang leader ng mga bubuyog na may kukuyugin. Pero napakaswerte ko talaga sa Vincent na yon, Papa Dudut. Habang nangyayari ang pang-i-stress ni Miss Connie ay dumating na naman siya. Pa-develop na naman yung galit ni Miss Connie at nakita ko na unti-unti siyang nagbabago nang biglang kumatok sa gate si Vincent. May dala na itong mga gamit. Nagbago ang mood at aura ni Miss Connie na kung makaarte akala mo ay kadarating lang ng asawa galing ng Saudi. Kailan ba matatapos ang utang mo? Sana ngayong dekada. Promise ho, sa katapusan. Nako, ayang ka na naman sa promise na yan ha. Baka mamaya pinapuro mo lang ako pero hindi pala ako bibinggo. Ano ho? Baka mamaya pantapal lang to. Tapos ang kasunod na bayad sa susunod na buwan na naman. Hindi ho. May nakuha na ho akong racket ngayong buwan. Kaya mahahabol ko yung kulang ko para sa buwan na to. Tapos sa susunod na buwan, 2. Tapos 2. Tapos salamat at mananahimik na kayo. Ano? Sabi ko ho, sure na yon. Nako, duda ako dyan sa mga sinasabi mo. Miss Connie naman, 6 na taon na ako dito. Siguro naman kilala nyo na ako. Kilala nga kita. Kaya ako nga sinasabi to eh. Tao po! May tao. Connie! Sino yan? Si Vincent! Vincent? Ay, tuloy ka! Maiwan ko na kayo. Magandang umaga. Vincent? Akala ko hindi ka na babalik. Pasensya na. Yung number kasi na binigay mo sa akin ay wala ako. Kaya hindi ako nakatawag. Ay, akala ko hindi ka natutuloy. Hindi. May kinailangan kasing gawin sa trabaho kaya inumaga na kami dun. Lilipat ka na? Hindi pa. Bukas na lang ako lilipat. Kasi tatapusin ko lang yung kailangan sa trabaho. Ha? Sure ba yan? Oo. Eto nga nagdala na ako ng ilang damit para masave ko na yung apartment. Yan lang ang gamit mo? Marami pa. Kaso bukas pa nakaschedule yung nirent ko na sasakyan para ilipat dito ang mga gamit ko. Ah, sige. At least nandyan ang ibang gamit mo. Sigurado na ako. Saka magbabayad na ako ng advance at down para sure na. Ay, talaga? Sana all! Sinong pinaparinggan nyo? Mga nandyan sa paligid. Hayaan mo na sila. Kaso pala, check ito. Pero pwede na din naman ipa-encash na agad ngayon. Wala lang akong cash. Nagmamadali kasi ako kaya hindi ko maaasikaso ang mag-withdraw pa. Ay, okay na to. Walang problema kahit cheque. Salamat, Connie. Ano ka ba? Wala yun.
Ikaw naman, para kang iba. Actually, oo. Kasi hindi pa naman ako nakakalipat dito. Naku, darating din naman tayo doon, kaya i-advance na natin. Ang Closeness! okay. Ay, magmerienda ka muna. Naku, wag na. Kailangan kong bumalik sa site. Pumunta lang talaga ako para iwan tong ilang gamit ko at ibigay ang bayad ko. Ang sipag mo naman. Sana all! Ipapasok ko na muna tong gamit sa loob. Ay, oo nga pala, sorry. Eto ang susi ng bahay. Itago mo na para nasa'yo na. Sige. Salamat, Connie. Tara, ipasok mo na yung gamit mo sa loob. Okay na ako. Ay, ipapalinis ko pala sandali mamaya yung bahay, ha? Okay. Ito yung susi. Okay lang, may spare naman yan. Alam mo na, for emergency. Okay. Sige, aalis na ako. Salamat. Bukas na lang uli. Sige, ingat ka. Bye! Arthur! Bakit ho? Pakilinis yung kabilang bahay. Bakit ako? May utang ka pa, di ba? Aalis ho ako. Okay lang ho ba na hindi ako aalis pero wala na naman akong pambayad sa katapusan? Ang dami mong sinabi. Sige, umalis ka na. Ako na maglilinis. Nadinig ko may merienda kayo. Saan mo nadinig yan? Saka kung meron man, hindi ka kasama doon. Sana all. Sana all mo mukha mo. Makapaglinis na nga. Masayang-masaya si Miss Connie ng araw na yon. Para siyang switch ng ilaw, ang bilis niyang mag-on at off ng saya at galit niya. Kasi parang walang araw na hindi siya galit, to the max pa ang kasungitan niya. Sa totoo lang, sa mga nakikita ko na trato ni Miss Connie sa aming dalawa ni Vincent, napaka-unfair talaga. Pero gaya nga ng sinabi ko ay may pagkukulang naman talaga ako kaya ibibigay ko na sa kanya yung maging masungit sa akin at paborituhin niya si Vincent. Pero yung sa akin pa niya ipapalinis yung bahay ng bagong lilipat ay medyo sobra na yata. Pero ganoon pa din naman, hindi pa din naman ako nagalit kasi nga may kulang pa ako. Hindi naman ganoon si Miss Connie noong tama pa ang oras ng pagbabayad ko. Nagsimula lang ang sungit niya mula noong na-delay na ako ng bayad. Sa totoo lang, ilang taon na din naman yon. Kasi nagsimula akong ma-delay ng bayad noong kasagsagan ng pandemic, kung saan ay wala talagang trabaho. Nung medyo nakabawi na ako ay nakakabayad na akong muli sa monthly. Kaso hindi ko kaya talaga noong isabay na yung 3 buwan na delayed payment ko. Kaya ayon, umusog ng umusog. Kaya sa totoo lang, yung monthly expenses ni Miss Connie ay nako-cover pa ng binabayad ko monthly. Gusto na lamang niya talagang masingil yung kulang pa na 3 months. Papadudot kung masaya si Miss Connie nung dumating at nagbayad si Vincent. Yung saya niya ay nadoble pa nung araw na lilipat na si Vincent sa pangatlong unit. Tao po! Vincent! Connie! Sandali. Ayan, dyan mo na lang i-park. Ikaw lang naman na magpa-park kasi wala namang may kotse dito. Okay lang ba? Hindi pala natin napag-usapan ang parking. Okay lang yan, malaki naman tong loob. Salamat at wala akong magiging problema sa parking. Oo naman, kanina pa kita hinihintay. Bakit? Wala, excited lang ako sa paglipat mo. Medyo na late kasi yung nirent ko na sasakyan eh. Nasa na? Kasunod ko lang. Baka naipit dun sa traffic sa may bandang palengke. Okay. Pero ibababa ko na yung mga gamit na nandyan sa kotse.
Ay, sandali. Arthur! Arthur! Ho? Halika! Ano ho yun? Buhatin mo yung mga gamit ni Vincent dun sa kotse. Ipapasok sa unit niya. Ay wag na, kaya ko naman. Hindi, madami yan. Kaya nga nandyan si Arthur eh. Wag na, nakakaiya. Okay lang. O, kita mo na? Sure ka Brad? Oo. Akin na yung dala mo, ako na magpapasok sa loob. Sige na Arthur, simulan mo na yung paghahakot. Brad, okay lang ba talaga? Oo. Vincent nga pala. Ako si Arthur. Ano ka ni Connie? Ako yung nagre-rent dyan sa unang bahay. Ha? Naku Brad, wag ka nang tumulong. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman. Nakakahiya. Akala ko kamag-anak ka niya o kaano-ano. Kaya kung makapag-utos siya, ganun-ganun na lang. Hayaan mo na. Ayos lang talaga. Sure ka ba talaga? Oo. Salamat ha. Arthur, ano na? Nakikipagkwentuhan ka. Dali mo na dito yung mga gamit. Ano bang mga bubuhatin? Pasensya na talaga. Huwag mo nang isipin yon. Tara na. Itong lahat ng bag ililipat sa loob. May mga babasagin ba dito? Wala, puro damit lang ang mga nandyan. Yung ibang gamit nasa truck pa na ni-rent ko. Pero hindi mo na kailangan tumulong kasi marami naman yung pahinante. Arthur, bilisan mo naman at marami pang bubuhatin. Oho. Sandali, Vincent ha. May niluto akong minatamis na saging. Ikukuha kita. Brad, may tatanong ako ha. Huwag ka sanang magagalit. Ano yun? Bakit inuutusan ka ng ganun ni Connie? Matagal na din naman kami magkakilala. 6 na taon mahigit na ako nag-rent dito. Pero parang sobra naman ata kung manduan ka niya. Ganun lang talaga yon. Wala lang, naitanong ko lang naman. Okay lang. Naiintindihan ko kung bakit. Ibig bang sabihin pag nagtagal ako dito, mamanduan na din ako ni Connie? Parang hindi naman mangyayari yun. Bakit? Kutob ko lang. Vincent, eto na ang saging oh. Wow, ang dami! Tara Arthur, hati tayo. Magbubuhat pa siya. Mamaya na yun, nasa kotse naman. Ipapabuhat ko na lang sa mga painante mamaya. Tara na Arthur, mukhang masarap tong gawa ni Connie. Kakakain ko lang. Busog pa ako. Balik lang ako sa bahay. May aayusin lang ako. Bumalik ka kagad. Baka may kailangan gawin dito. Tumulong ka. Sige na, Vincent. Kainin mo na yung saging. Papa Dudut, nagkakahiyaan kami ni Vincent. Nahihiya ako sa trato sa akin ni Miss Connie at si Vincent ay nahihiya dahil sa ginagawa sa akin ni Miss Connie sa harap niya. Papa Dudut, nung umalis ako habang nasa labas sila ni Vincent at Miss Connie, nadinig ko silang nag-uusap. Nag-fish si Vincent at tinanong niya kay Miss Connie kung kaano-ano niya ako. Sobrang proud ng sagot ni Miss Connie at sinabi niya na hindi niya ako kaano-ano. Kaya daw ganoon kasi deserve ko daw yung treatment. Kasi ang tagal ko na daw na hindi nakakabayad. Gusto kong lumabas para sabihin na bayad ako at may kulang lamang na kailangang bayaran. Pero hinayaan ko na lamang. Kasi lalaki lang ang diskusyon, baka lalo pang magka-problema. Hindi ko din kayang umalis sa lugar na yon dahil wala akong pang down at pang advance. Ang hirap ng sitwasyon ko at ayoko ding magalit ng sobra kay Miss Connie kasi matagal din naman yung 6 na taon na pinagsamahan namin. Kung aalis man ako sa lugar na yon ay aalis akong walang kaaway. Kasi may utang na loob pa din naman ako. Kaso nga po'y hindi ko pa kayang lumipat, Papa Dudut. Papa Dudut, kung nahihiya nga po ako sa nangyayari ay mas nahihiya sa akin si Vincent. Kasi pakiramdam niya sa ang dahilan kaya ako ginanon ni Miss Connie. Mabilis kaming naging magkaibigan ni Vincent at hindi ko nga po alam kung magpapasalamat ba ako kay Miss Connie dahil siya nga po ang dahilan kung bakit naging close kami ni Vincent. Mabait naman talaga si Vincent kasi kahit inis siya sa ginagawa ni Miss Connie ay hindi naman niya ito kinukumpronta. Ang ginagawa niya na lang ay nilalambing niya para makalimot si Miss Connie ng pang-aapi sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagulat din ako noong sabihin sa akin ni Vincent na gusto na nga daw niyang tapusin na lang ang 1 buwan doon sa apartment. Lilipat na lang daw sana siya sa iba. Kaso'y naawa daw siya sa akin at baka wala nang sumaway kay Miss Connie kapag umalis siya.
kaya hindi daw siya makaalis. Sa totoo lang ay muntik akong maiyak sa mga sinabi niya. Sinabi din niya na tutulong siya kahit papaano para maliwanagan si Miss Connie na mali ang ginagawa niya. Hindi ko po alam ang isasagot ko pero tumango na lamang ako sa sinabi niya. Ewan ko Papa Dudut, kung dahil ba sa awa sa akin kaya kami naging magkaibigan o dahil mabait talaga si Vincent. Parang pareho pero malalaman ko yan sa pagtagal ng panahon. Kasi si Miss Connie ay kilalang kilala ko na dahil sa haba ng pinagsamahan namin. Kaya panahon din ang magpapakilala kay Vincent, Papa Dudut. Arthur, nandyan ka? Oh, Vincent. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? May dala kasi akong barbecue. 6 to, hindi ko kayang ubusin. Hati tayo. Eto, binukod ko na yung 3. Salamat. Nakakahiya naman. Nako, pambawi ko rin naman yan sa pagtulong mo sa paglipat ng mga gamit ko. Nako, wala yun. Wala din naman akong ginagawa eh. Kahit na, hindi mo naman kailangang gawin pero ginawa mo pa rin. Isipin mo na lang mabait ako. Nako, sa ginawa mo, mabait ka talaga. Kasi hindi ka nagagalit kay Connie. O galit ka pero nagtitimpi ka lang. Hindi ako galit sa kanya. May atraso naman kasi ako eh. Pero mali pa rin. Ay, anyway, change topic na nga. Ano nga pala work mo? Web designer ako, pero rumaraket ako magsulat ng mga speech o kaya script ng mga event. Ay, good. Bad nga eh. Wala nagpapadesign at madalang lang yung pasulat ng script kaya eto, nga. Sakto nga, kasi may speech ako sa susunod na linggo. Sa'yo ko na lang ipapasulat. Talaga? Oo naman, pambawi ko pa rin yun sa pagtulong pagbubuhat. Wala ka naman dalang refrigerator kaya hindi naman ako masyadong nahirapan. Shh! Huwag tayong maingay, baka madinig ni Miss Connie. Ilang taon ka na ba? Kaka 25 ko lang. 15 years ang tanda sa'yo ni Connie. Dapat Tita Connie ang tawag mo sa kanya. Hindi pwedeng tita, kasi ayaw niya nga akong maging tenant eh. Eh di mas ayaw niya akong maging pamangkin. Shh! Mahina lang ang tawa. Ikaw ba? Ilang taon na? 30 na ako. Akala ko magasing edad tayo. Wag mo na akong utuin. Hindi ko naman babawiin yung barbecue. Pero salamat talaga. Dito sa barbecue at dun sa paggagawa mong speech. Ikaw nga ang gagawa tapos ikaw pa ang magpapasalamat. Don't get me wrong, magbabayad ako ha. Yung details pala kunin ko na lang. Teka, kailan mo pala kailangan? Sa 1 linggo pa. Pero baka end of the week pa kaya wag kang magmadali. Pero yung bayad mamadaliin ko na para mabayaran mo na si Connie. Bukod sa ipapasulat mo, kailangan ko pang makapagsulat ng 2 pa para mabuo ang pambayad ko. Dapat mangyari yun bago magkatapusan. Huwag kang mag-alala. Yung mga kasama ko, sasabihin ko sa'yo na magpasulat. Nakakahiya naman. Hindi mo pa nga nakikita kung paano ko magsulat. Baka hindi nila magustuhan. Ano bang iniisip mo? Dapat confident ka para positive ang outcome ng mga plano mo. Oo nga. Salamat. Kailangan ko din magpasalamat kay Miss Connie. Bakit? Kasi kung di niya ako pinilit magbuhat, hindi ka magpapasalamat sa akin. At hindi mo ako matutulungan. At hindi mo ako mahatian ng barbecue. Naku, kainin mo na nga yan. Uuwi na ako. Sige, salamat ulit ha. Kung nakakasakit lang ang pasasalamat, kanina pa ako bugbog. Ilang beses ka na nagpapasalamat eh. Sige na, uwi na ako. Thank you. Vincent? Ikaw na ba yan? Lagot, nandyan ang wicked stepmother. Pasok na ako. Vincent! Gabi na, may lakad ka? Ha? Wala. Eh bakit bihis na bihis ka? Ito, normal ko lang to. Magdidilig ako. Naka-heels? Sa kagabi na. Ganun ako. May gusto pala akong sabihin. Halika sa bahay. Naghanda ako ng dinner. Ha? Papa Dudut ikinuwento sa akin ni Vincent na hindi daw nagbibiro si Miss Connie.
Kasi may dinner nga at nakahain na at ang ikinagulat ni Vincent ay may kandila. Natawa na lamang daw si Vincent pero sinabi din sa akin kung anong dahilan at kinausap niya si Miss Connie. Nakiusap pala siya na huwag na akong pahiyain muli kahit na kami lang daw ni Miss Connie ang magkausap. Inuto-uto niya daw si Miss Connie at sumang-ayo naman daw. Ewan ko lang ha, sigurado naman na sisimplihan pa din akong bungangaan ni Miss Connie. Yun lang talagang kulang ko ang pwedeng magpatahimik kay Miss Connie at tanggap ko yon. Matapos mag-usap at kumain ng dalawa ay kumatok muli si Vincent sa unit ko noong pauwi na siya. Ibinigay niya yung 3 pang barbecue. Hindi niya daw nakain kasi madaming niluto si Miss Connie. Doon din niya naikwento sa akin ang pinag-usapan nga nila. Kinabukasan ay bihis muli si Miss Connie habang nagdidilig. Hindi ako inaaway pero nakasimangot. At least may ceasefire na nagaganap. Ilang sandali ay papasok na si Miss Connie sa unit niya. Lalabas naman si Vincent. Papasok na sa trabaho. Tinawag ko siya para iabot ang pinapasulat niyang speech. Nakaprint na para babasahin na lamang niya. Nagpasalamat si Vincent pero iba ang mukha niya. Imposibleng ang dahilan ay ang sinulat ko kasi hindi pa naman niya nababasa. Parang may problema siya. Akala ko nga inaway din siya ni Miss Connie pero iba pala ang nakaaway niya. Pwedeng magtanong, Ano yun? bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Bakit? Gusot ba tong polo? Hindi yang suot mo ang gusot, yang mukha mo. Para kang may problema. Ah, wala to. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Ako naman ang tutulong. Pambawi sa pagkausap mo kay Miss Connie. Inaway ka ba ngayon? Hindi nga eh. Good. Eh ikaw, sinong umaway sa'yo? Wag na. Ano ba yun? Unfair naman yan. Hayaan mo ako makatulong. Yung girlfriend ko. Ha? Nandyan siya? Wala. Pero nagkasagutan kami kagabi sa telepono. Bakit? Ayokong i-shortcut ang kwento. Ilang taon na kami nagsasama ng girlfriend ko. Magkasama kami sa bahay bago ako lumipat dito. Bakit ka umalis? Pinaalis niya ako. Sabi niya, bigyan daw muna namin ng space ang mga sarili namin para makapag-isip-isip. Anong plano mo ngayon? Kinausap ko siya kagabi. Sabi ko magkita kami para makapag-usap. Kaso dinerecho niya ako na hindi na niya ako mahal at maghiwalay na lang daw kami. Ganun ba? Paanong gagawin mo? Susuyuin mo ba uli siya? Hindi na siguro. Kilala ko siya. Pag sinabi niya, yun na yun. Paano ka? Teka, may something ba kayo ni Miss Connie? Wala. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. May iba ka bang nagugustuhan? Wala din. Hindi ko pa kaya ngayon. Dapat naman, kasi baka may magawa ka pa. Saan? Sa lahat, para maiayos mo. Ang relasyon namin? Oo, Wala na siguro. Pinutol na niya lahat ng nag-uugnay sa amin eh. pwede ba akong magpayo? Oo naman. Kailangan ko yan. Subukan mo pa rin ayusin ang relasyon nyo. Ikaw na rin nagsabi na ilang taon na kayo nagsasama. Sayang naman kung matatapos lang ng ganun. Siguro naman mahal ka pa niya kaya subok lang. At least nagsubok ka. Ano? Miss Connie, kanina pa ba kayo nandyan? Oo. Anong pinagsasasabi mo dyan kay Vincent? Pinapayuhan lang niya ako. Tungkol saan? Sa girlfriend ko. Si Arthur ang nagpapayo sa'yo? Oo. Naniniwala ka naman. May punto naman siya. Paano magkakapunto yan? Sa tagal na niyan dito, kahit kailan hindi ko pa nakitang may girlfriend yan. Pasok na muna ako sa bahay. Sandali, bakit ka alis? Ayaw mo madinig ang totoo? Yan kasi kung makapagpayo akala mo eksperto. Wala naman. Nagsabi lang naman po ako ng alam ko. Anong alam mo? Connie, medyo foul naman ata yan. Minsan, kailangan natin madinig ng diretso ang katotohanan. Pasensya ka na, Vincent. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Mabuti naman at nakapag-isip ka. Pasok na ho ako sa bahay. Sandali. Hayaan mo na siya. Siyempre napahiya siya dahil totoo. Sige ho. Sobra naman ata yung mga nasabi mo kay Arthur. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Kung may girlfriend siya, tatahimik ako. Kaso wala nga, kaya paano siya magpapayo kung hindi naman niya nararanasan? Nagkausap na tayo kagabi. Nakiusap ako na wag mo naman sanang ginaganon si Arthur.
Pasensya na, hindi kasi ako nakapagpigil kanina. Kalimutan na natin yon. Papasok na ako. Papadudot, parang naging rutina sa compound yung susungitan ako ni Miss Connie tapos ay sasaluhin ako ni Vincent. Tapos babait sandali si Miss Connie. Mapapayapa ako tapos ulit-uli. Okay na din, at least may interval ang stress ko. Malapit ko nang makumpleto ang 2 buwan na ibabayad ko sa katapusan. 1 buwan na lamang matatapos na ang kalbaryo ko sa kakasingil ni Miss Connie. Malaking tulong sa akin ang pagpapagawa ni Vincent ng script. Maliit lang ang singil ko pero madami naman siyang pinapagawa. Kaya okay na din. Baliktad nga po papadudot kasi gusto nga niyang taasan ang bayad sa akin. Ako naman ang nagsasabi na huwag na. Nahihiya na po kasi ako sa dami ng tulong ni Vincent sa akin. Hindi lang sa pinansyal ang tulong niya papadudot. Pati ang emosyonal at psikolohikal ay natutulungan niya ako. Dahil sa pagkausap kay Miss Connie ay hindi na din kami nagkwekwentuhan ni Vincent sa bakuran ng compound. Pag mag-uusap kami doon kami sa unit niya o sa unit ko para hindi kami nadidinig ni Miss Connie. Dahil nga sa napahiya na ako sa mga sinabi ni Miss Connie. Kaso si Vincent ay hindi pa makamove on kaya laging topic namin ang ex-girlfriend niya. Nagulat din ako nang payuhan ako ni Vincent na huwag daw akong padadala sa sinasabi ng iba. Dahil wala daw mas may kilala sa sarili ko kundi ako. Kaya lalo kaming naging close ni Vincent kasi napapagaan niya ang damdamin ko. At ganun din naman daw ako sa kanya, papadudot. Papadudot, isang araw habang naglilinis sa kotse si Vincent at ako ay nasa harap ng unit ko. Nagtatype sa laptop ko nang lumabas ng bahay si Miss Connie. Hindi ko na lamang tinignan at baka masira ko ang umaga niya tapos ay sisirain niya naman ang umaga ko. Hindi niya din ako pinansin samantalang si Vincent na mas malayo sa kanya ay ang nilapitan niya. Kinausap ni Miss Connie si Vincent at nagpaalam ito na mawawala ng medyo matagal. Uuwi daw ito sa probinsya dahil namatayan ng isang kamag-anak. May paiyak-iyak pa ito samantalang noong lumabas ng bahay niya ay halos mapunit na ang labi sa sobrang ngiti noong makita si Vincent. Pinadinig talaga ni Miss Connie sa akin ang mga sinabi niya. Ibinili niya kay Vincent na eto na muna ang mamamahala sa compound habang wala siya. Sa darating na katapusan daw ay huwag kalimutan ni Vincent na singilin ako. Pero gusto kong mag-rebut. Kaya hindi pa siya tapos magparinig ay tinawag ko kaagad siya at sinabing ibibigay ko na ang huling utang ko na 1 buwan. Para sa katapusan ay ang renta ko na lamang sa buwan na yon ang babayaran ko. Kahit natapos na ang utang ko ay ganun pa din si Miss Connie. Kasi daw ay hindi siya sigurado kung mababayaran ko daw talaga yung regular na renta ko sa buwan na yon. Kaya hindi pa pala tapos ang kalbaryo. Kailangan ko munang may abot sa kanya ang bayad sa buwan na yon para manahimik na siya. Saka siya bumalik kay Vincent para ipagpatuloy ang mga bilin kahit ang mga hindi naman kailangan ay ibinibilin pa ni Miss Connie. May masabi lamang. Hanggang sa nakalis na si Miss Connie at para akong preso na pinalaya noong makasakay siya ng kotseng maghahatid sa kanya. Si Vincent naman ay nag-set up ng isang mesa at 2 upuan sa bakuran. Sabi niya ay samantalahin daw namin ang labas ng bahay habang walang kontrabida. Doon kami minsan nagkakape at minsan naman sa gabi umiinom kami ng kaunti para pampatulog lang. Siyempre kasabay ng kape o alak ang mga kwentuhang walang humpay. Pero noong unang weekend na wala ang aming kahera ay nagaya si Vincent na uminom kami. Pero hindi na pa-cute na inom lang. Hindi pampatulog kundi pampalasing. Total ay wala naman daw pasok kinabukasan. Pumayag ako at kanya-kanya pa kaming luto ng pulutan na mapagsasaluhan namin. Oh, parang hindi ka na umiinom. Umiinom ako. Alam mo, para kang preso. Malaya ka ngayon at wala ang jail guard mo. Huwag mo muna isipin si Connie. Magsaya ka na lang dyan.
Kailan ka ba huling uminom? Hindi ko na maalala. Parang di ko naiisip. Kasi yung utak ko nakakonsentrate sa kung paano kikita para ma-zero ang utang ko. Yung script ng program namin, nagawa mo na, di ba? Oo, konti na lang tapos na yon. Bukas, bigay ko na yung bayad. Malaki din yun, kaya tapos na ang utang mo. Matanong kita, bakit parang yung mga speech na sinulat ko nakita ko lang sa bahay mo? At hindi ka din humihingi sa akin ng soft copy? Yung totoo, nagagamit mo ba yung mga sinusulat ko? Alam mo, maganda ang pagkakasulat mo. Pero nagagamit mo ba? Yung totoo, hindi ako magagalit. Sige na nga, aaminin ko na. Nagamit ko yung una. Pero yung mga sumunod, hindi na. Wala naman talaga akong mga speech na ginagawa sa opisina. Kaya ako lang naman na ipagpatuloy ipagawa yun kasi ayaw mong tulungan kita. Kaya sabi ko, kung trabaho ang ibibigay ko sa'yo, siguradong papayag ka sa tulong ko. Pero… Alam mo, wala nang pero. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Saka yung mga speech na sinulat mo. Kaya nga nandun lang kasi siguradong magagamit ko pa naman sa mga darating na panahon. Nahihiya na ako pero salamat uli. O ngayon, ako naman ang magtatanong. Sana wag ka ring mahiya sa akin ha. Sige. Bakit ka sinabihan ni Connie na wala siyang nakitang girlfriend mo kahit kailan? Tinatago mo ba sa kanya? Hindi. Wala talaga akong girlfriend. Pwede bang matanong kung bakit? Yung huling girlfriend ko 7 years na nakalipas. 18 ako nung maging girlfriend ko siya. Isang araw bigla niyang sinabi sa akin na pakasalan ko daw siya dahil nabuntis ko siya. Nabuntis mo? Ewan kung anong pumasok sa ulo niya at inisip niya na tanga ako. Paano ko siya mabubuntis? Hanggang sa paghalik lang niya ako pinapayagan. Walang ibang nangyari sa amin noon. Sobra naman yun. Tapos nung ipit na siya, ayun, nalaman namin na meron pa pala siyang ibang boyfriend ng halos 1 taon na. Sorry. Okay lang, okay na ako. Naka-move on na ako. Kung naka-move on ka na, bakit hindi ka na naganap ng iba? Sabi ko sa sarili ko, nahihintayin ko na lang yung para sa akin. Pero 7 years na. Naniniwala ako na darating ang taong yon, kahit hindi ko siya hanapin. Sige, rerespetuhin ko yung sinasabi mo. Sana dumating na siya. Oh, tapos na ako. Ikaw naman. Kamusta na kayo nung girlfriend mo? Maayos na ba? Ang swerte niya kaya sa'yo. Mabait na, maalalahanin pa. At saka… Oh, Vincent, ano nangyari? Okay ka lang? Huminahon ka. Sorry. Huwag ka mag-sorry. Sabihin mo sa akin para mabawasan yung nasa dibdib mo. Wala na talaga kami. Paano? Pinuntahan ko siya kagabi dun sa apartment na tinitirhan namin. Gusto ko siyang sorpresahin pero ako ang nasorpresa. Kumatok ako. Walang sumagot kaya sumilip ako sa bintana. Tapos… Kung hindi mo kayang ikwento, wag muna. Wag mong pilitin ang sarili mo. Meron siyang kasamang lalaki at ang intimate nila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanlambot na lang ako. Hindi ko alam kung matutumba ba ako o parang nanigas na sa kinatatayuan ko. Grabe. Sorry. Gusto kong makalimot. Samahan mo ko uminom hanggang mamaya ha. Oo, sasamahan kita pero hinay ka lang sa pag-inom. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman to eh. Pero hinay pa din. Ikaw din. Iinom mo din yung nangyari sa'yo. Dadamayan din kita. Sige. Oh, kampay na. Mataas yata yung tagay mo. Ganun ba? Hindi ko nakita eh. Ako na magtatagay. Ako na. Relax ka lang dyan. Dapat maging malaya ka ngayon. Bawiin mo yung mga araw na para kang preso dito sa bakod natin. Oh, akala ko okay ka na. Ba't ka umiiyak uli? Sorry. Kulang siguro sa tagay. Kampay! Baka masobrahan ka naman yan ha. Wala namang trabaho bukas eh. Hindi lang sa trabaho. Ang sinasabi ko yung katawan mo. Hindi naman ako araw-araw umiinom. Nitong mga nakaraan parang halos araw-araw eh. Pampatulog lang yun. Eh itong ngayon, pampawalang malay? Tagay pa! Papadudot, hindi lang naparami si Vincent kundi napakaraming nainom. Hindi lang sobra kundi sobra-sobra.
Gusto ko siyang pigilan kaso'y sobrang sama talaga ng loob niya sa nangyari at naintindihan ko naman siya. Kaso nga baka makasama naman sa kanya yung ginagawa niya. Hinayaan ko na lang muna siya kasi kahit anong pigil ko dahil lasing na siya ay hindi talaga siya nagpapapigil. Hanggang sa ayon lasing na siya. Lango na siya sa mga nainom niya kaya niyaya ko na siya na tumigil na kami. Parang hindi na niya ako nadidinig kaya binuhat ko na lamang siya pauwi sa unit niya. Habang buhat ko siya ay iyak siya ng iyak. Ang haba ng iyak niya. Dahil may kabigatan si Vincent kaya ang bagal bago kami nakapasok sa unit niya. At naihatid ko siya sa kwarto niya. Nagulat ako Papa Dudut nung iuupo ko siya sa kama ay aksidenteng nagkadikit ang mga labi namin. Nagulat ako pero si Vincent ay nakatingin lang. Hindi ko pinansin pero nang matingnan kong muli si Vincent sa mata ay sa kanya ako hinalikang muli Papa Dudut. Sinadya niya sa pagkakataon na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalma. Dahil ata sa utang na loob ko sa kanya o dahil lasing din kasi ako. Opo, may tama din po ako noon pero alam ko. Alam ko pa ang ginagawa ko. Papadudot matagal ang nangyaring paghalik at habang nangyayari yon ay parang nagigising ako sa katotohanan na mahal ko pala si Vincent. Ewan kung hindi ko ba matandaan ang mga sumunod na nangyari o kung may nangyari nga ba. Lumaon ng gabi kinaumagahan ay nagising ako na nasa kwarto ni Vincent at saka ko na-realize na hindi pa naginip ang lahat. Totoo ang mga nangyari, sobrang hiya ko dahil parang napagsamantalahan ko ang kalasingan ni Vincent. Kaya agad ako nagbihis at umalis. Papasok na ako sa unit ko nang biglang may tumawag sa akin Papa Dudut. Miss Connie? Oh, bakit parang gulat ka na nandito ako? Nakalimutan mo na ba na akin tong lugar na to? Akala ko ho kasi tatapusin yung buwan at doon muna kayo sa probinsya. Bakit? Para hindi ka na naman magbayad? Ikaw na din na nagpaalala kaya sasabihin ko sa'yo na hindi ka na pwedeng madelay pa ng pagbabayad ha? Kapag hindi mo natapos ang utang mo sa katapusan, pasensyahan tayo. Miss Connie naman, wag naman pong ganyan. Ilang buwan pa ako magiging mabait sa'yo? Naihahabol ko naman ho at isang buwan na lang naman ho ang kulang ko. Kulang pa din yon. Utang yon. At ang utang, binabayaran. Bigyan niyo lang ako ng konting palugit. Teka nga, napaka-advance niyang sinasabi mo. Ibig sabihin hindi ka na naman makakabayad sa katapusan? Ginagawan ko po ng paraan. Yung huli ho kasing sinusulat ko baka hindi na ituloy nung nagpapagawa. Problema mo na yan. Bakit kailangang ikwento mo? Gawan mo ng paraan. Opo, konting tiis na lang po. Basta usapan to. Pasensyahan tayo. Diyan ka na. Vincent? Tulog pa po siguro. Uminom kasi kagabi. Uminom? Pinainom mo? Napaka-bad influence mo talaga. Pati yung taong nananahimik gagaya mo sa'yo. Hindi po. Connie! Vincent! Bakit ganyan ang itsura mo? Okay ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Hangover lang to. Kita mo na yan, Arthur? Tingnan mo ang ginawa mo dito sa tao. Huwag mong sisihin si Arthur. Ako ang nagyaya. Nako! Pinagtakpan mo na naman yung abusadong yan. Papasok na ho ako. Sandali! Ano? Iiwan mo lang tong kagagawan mo? Magpapahinga lang ho ako. Magpapahinga? Umagang-umaga? Bakit? Hindi ka ba nakapagpahinga kagabi? Po? Connie, ikaw naman ang aga-aga din nagagalit ka agad kay Arthur. Paanong hindi? Walang ginawang magaling. Nakakainis. Baka pagod ka lang siguro. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Oo nga. Ang haba ng biyahe eh. Kakatukin lang sana kita kasi ibibigay ko tong pasalubong ko sa'yo. Mga suman yan. Salamat. Sige, uuwi na muna ako. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, magpahinga ka na. Ikaw din, Arthur. Hindi pa tayo tapos ha? Connie. Yes, Vincent. Magpapahinga na ako. Ikaw din, ituloy mo na ang tulog mo. Kung alam ko lang na uminom ka kagabi, hindi na sana kita inistorbo. Ito kasing Arthur na to eh. Connie. Sige, papasok na ako sa bahay ko. See you later! Arthur, sandali. Ha?
Bakit? Pasensya ka na kay Connie ha. Sabi ko nga sanay na ako. Hayaan mo na. Mababayaran mo naman na siya mamaya. Mamaya ako ibibigay ang bayad sa sinulat mo. Ha? Okay pa ba? Ang alin? Yung pinapagawa mo, tuloy pa ba yon? Ano? Bakit naman hindi? Matatapos mo na nga yung script. Akala ko kasi… Akala mo ano? Ha? Wala. Nalasing ka ba kagabi? Ako? Oo. Ako rin. Oo. Lasing na lasing ka. Pasensya na ha. Madrama ata ako kagabi. Alam mo bang mga kinukwento mo? Isa lang naman ang kwento ko eh. Okay. Anong okay? Saka kanina ko pa napapansin. Bakit hindi mo ako tinitingnan? May muta ba ako? Ha? Wala. Hindi naman sa hindi ako tumitingin. Bakit parang iba ka? Hindi naman. Dahil ba sa nangyari kagabi? Ha? Papa Dudut, akala ko ay nawala na sa sarili si Vincent ng gabing yon. Pero hindi po pala. Alam na alam niya ang nangyari at hindi siya nailang o nahiya. Habang ako ay sobrang guilty na akala ko ay nag-take advantage ako sa kahinaan niya noon. Alam na alam niya naman pala ang nangyari. Papa Dudut, kahit pareho kaming may hangover noon ay nag-usap pa din kami. Pinapasok ko siya sa loob ng unit ko kasi ayokong madinig ni Miss Connie ang usapan namin. Nagkausap kami ng malalim at pareho kaming hindi namin alam kung bakit nangyari ang nangyari. Pero pareho naming tanggap ang lahat ng nangyari. Tinanggap namin ang mga nararamdaman namin nang hindi kine-question ang mga sarili namin. Kung bakit at papaano nangyari. Basta ang alam na lang namin ay mahal namin ang isa't isa. Nagdiretso ang relasyon namin nang hindi alam ni Miss Connie at alam ni Vincent na ako na naman ang bubuntungan ni Miss Connie kaya gumawa siya ng paraan. Meron siyang kaibigan na masasabing papunta na sa pagiging matandang binata. Nakausap niya ito na gusto daw palang magka-girlfriend. At si Miss Connie naman ay alam namin na gustong magka-boyfriend. Noong una ay hindi pa muna pinapaalam ni Vincent ang pakay niya. Ang ginawa niya ay hinimok niya ang kaibigan na doon na mag-rent sa apartment ni Miss Connie. Opo, Papa Dudut. Sinabihan ni Vincent ang kaibigan niya na may bakanting unit sa nirerentahan niya. Papa Dudut, mababakante na po kasi ang unit ko. Kasi napag-usapan namin ni Vincent na doon na din ako titira sa unit niya. Ang dahilan namin kay Miss Connie ay para makatipid kami dahil maghahati kami sa renta. Hindi na umangal si Miss Connie dahil nga sa nahanapan na agad ako ni Vincent nang makakapalit sa unit ko. Nakalipat ang kaibigan ni Vincent. Nagkakilala sila ni Miss Connie. Nakitang kita na nagkorting puso ang mga mata niya. Hindi naman nagtagal ay nag-jive si Miss Connie at ang kaibigan ni Vincent. Naging magkarelasyon sila. Pero kahit sila na ay nagbabayad pa din ng upa ang lalaki kasi ayaw niya daw na maging sagabal sa negosyo ni Miss Connie. Kilig na kilig si Miss Connie. Ang ginawa ni Miss Connie para hindi na ito magbayad ay niyaya na niya ito na sa unit na niya manirahan ng boyfriend at paghatian na lang nila ang expenses sa bahay. Pumayag ang lalaking soon to be husband ni Miss Connie na magsama na sila sa iisang bubong. Wala din po noon ay nagbalik na ang dating trato ni Miss Connie sa akin. Humingi siya ng tawad at sinabi kong naiintindihan ko. Nung sobrang maayos na ang relasyon ni Miss Connie sa soon-to-be husband niya ay saka namin sinabi ang relasyon namin ni Vincent. Hindi naman nagalit si Miss Connie at naging masaya pa nga siya para sa amin. Papa Dudut, yun po palang dating unit na tinitirhan ko ay bakante pa sa ngayon. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay halaga sa mga kwentong tulad ng sa akin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arthur. Mahirap daw maghanap ng makakarelasyon at mas mahirap daw humanap ng tunay na pag-ibig. Pero may mga hindi naghahanap ang kusang nilalapitan ng makakarelasyon. Pero maswerte ang lapitan ng totoong pag-ibig. Hindi inaasahan nila Arthur at Vincent na mahuhulog sila sa isa't isa. Hindi nila inaasahan ang kinahinatnan ng pagkakaibigan nila. Hindi nakakabigla ang sitwasyon ng dalawa. Madalang man ay totoong nangyayari ang bagay na ito. Ang magulat sa katotohanan na hindi nila inaasahan. Bulagang pag-ibig yan ang sabi ng mga matatanda.
parang hustisya na nakapiring para maging patas sa huhusgahan. Dahil sa biglaang nag-iba ang tibok ng puso ng dalawa, marahil nga ay naging patas ang pagiging bulag nila sa katotohanang ngayon lang nila nalaman. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang magbayad ng utang na loob? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang RB o Renny Boy. 25 years old ako noong naganap ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Nagkaroon ako ng karelasyon sa trabaho at itago na lang natin siya sa pangalang Gemma. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin at yon ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Hindi ko alam pero mas gusto ko kasing mas may edad noon ang magiging GF ko dahil pakiramdam ko ay mature nang mag-isip. Naging masaya naman ang relasyon namin pero wala pa ring seryosong plano sa buhay. Dahil nakatuto kaming pareho sa mga trabaho namin. Yun nga lang, noong 3 buwan ng relasyon namin ay nabuntis ko na siya, Papa Dudut. Hindi naman yon planado dahil pareho kaming hindi ready. Pinag-usapan namin ang dapat gawin at sinabi niya na habang maaga pa ay pwede naman naming ipalaglag na lamang ang bata. Natakot ako sa plano ni Gemma dahil malaki ang takot ko sa Diyos. Sinabi ko sa kanya na hindi kasalanan ng bata kung nabuo namin siya. Pinaglaban kong ituloy namin ang pagbubuntis niya, Papa Dudut. Sinubukan pa niyang makipagtalo sa akin pero buo na ang desisyon ko. Alam kong natakot lamang siya kaya niya naisipang ipalaglag ang anak namin. Nang medyo kumalma na siya, saka namin pinag-usapan ang dapat na gawin. Umuwi ako noon para ipaalam na sa mga magulang ko ang nangyari. Alam ko naman noon na hindi sila matutuwa sa ibabalita ko dahil ilang beses nila akong binilinan na huwag munang mag-aasawa. Dahil kailangan ko munang pag-aralin ang bunso kong kapatid. Gusto rin nila noon na sila muna ang unahin ko bago ang ibang tao. At naiintindihan ko naman dahil sila ang pamilya ko. Pero lahat ng yon ay nagbago mula nang nalaman kong nakabuo na nga kami ng GF ko. Nay! Tay! Renny Boy! Saktong uwi mo, nak! Kakatapos ko lang magluto ng spaghetti. Ibaba mo na muna yung bag mo para makakain ka na. Sino pang may birthday? Birthday agad! Hindi ba pwedeng sahod mo lang kaya ako naghanda? Memoryado nyo na talaga ang sahod ko na Hindi naman mahirap isaulo ang 10 at 25. Ako nga po minsan nakakalimutan kong sahod na pala. Makalimutan ng lahat. Wag lang ang sahod mo, anak. Naka-withdraw ka na ba? Bukas pa po. Sira yung ATM sa trabaho kaya di ako nakapag-withdraw. Sayang naman. Akala ko mababawi ko na tong ginastos ko sa spaghetti. Galing kasi to sa ipon ko Nabawasan tuloy. Hayaan nyo, bukas meron na. Gusto mo, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang ATM card mo para ako na lang ang mag-withdraw. Maraming ATM dito sa atin. Ako na lang ang mag-aasikaso para hindi ka na mahirapan. Ang nanay talaga.
Ibibigay ko naman po yung sahod ko bukas. Huwag kayong mag-alala. Sabi mo yan ha? Naniniguro lang naman ako. Ang dami pa nating bayarin dito sa bahay. Tapos may utang pa ang tatay mo ron sa kumpare niya. Kailangan mo na rin bayaran yun. Ako na pong bahala. Mabuti naman. Salamat talaga sa Diyos at hindi ka lumaking madamot. Nay, asan nga po pala si tatay? Ando na naman sa kumpare niya. May kinakalikot na naman sa bagong sasakyan ng kumpare niya. Bakit mo natanong? May gusto po sana akong sabihin sa inyong dalawa eh. Sa akin mo na lang sabihin at ako na lang ang magsasabi sa tatay mo pag uwi niya. Maupo muna tayo, Nay. Teka, parang seryoso ang sasabihin mo ah. Nay, naaalala niyo po ba si Gemma? Yung katrabaho mo? Yung dinala mo rito ng birthday ni Bunso? Opo, siya nga po. O anong meron sa kanya? Nabuntis ko po siya. Ha? Bakit ka naman mangbubuntis ng katrabaho? Hindi ba masama yun? Di ko po siya basta lang katrabaho. Girlfriend ko na po siya. Ay bakit ngayon ko lang to nalaman? Umanap lang po ako ng tiyempo. Kung kailan nabuntis, tsaka masasabihin sa akin na girlfriend mo na siya? Yan ba ang tamang tiyempo para sa'yo? Wala naman po akong balak itago sa inyo yung relasyon namin ni Gemma. 3 buwan pa lang naman po kami, kaya 3 buwan pa lang kayo pero binuntis mo na? di naman po sinasadya. Ganyan din ang sinabi ng tatay mo nung nabuo ka namin eh. Pasensya na po kung biglaan to, Nay. Ano pa bang magagawa ko nandyan na yan? Salamat po sa pag-intindi, Nay. May kakilala akong aborsyonista. Sabihan niyo ako kung kailan ang day off niyo para masamahan ko kayo. Nay, wala po kaming balak ipalaglag ang anak namin. Biglaan ang pagkakabuntis niya, di ba? Hindi sinasadya. Ano pang dapat gawin sa ganyang sitwasyon? Di ipalaglag. Pero Nay, Makinig ka sa akin. Hindi pa ito ang tamang panahon para maging tatay ka. Kakapromote mo pa lang sa trabaho at kakapasok pa lang ng kapatid mo sa kolehiyo. kaya ko naman pong pag-aralin si Bunso, Nay. Kahit na Alam ko naman yon, anak, pero mas malaki rin ang maibibigay mo rito sa bahay pag kaming pamilya mo lang ang makikinabang. Nay, kung ang inaalala nyo baka di na ako makapag-abot sa inyo, di po yun mangyayari. Kahit makailang anak pa ako, magbibigay pa rin ako sa inyo. Hindi ako naniniwala. Yung mga kaibigan ko, matapos magkaroon ng pamilya yung mga anak nila, napabayaan na sila. Ganon din ang gagawin mo sa amin ng tatay mo balang araw. Nay, wala pong ganyang mangyayari. Magtiwala kayo. Ganyan din ang sinabi nila pero asan sila ngayon? Pinabayaan na ang mga magulang nila. Magagaya ka rin sa kanila, sigurado ako. Nay, hindi po Ginapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Para matulungan mo kami. Pero ano mangyayari? Ibang tao pa palang makikinabang sa'yo? Imbis na kaming pamilya mo? Nasaktan ako sa huling sinabi ni Nanay Papa Dudut. Pakiramdam ko isa lang akong investment noon sa kanila dahil sa mga salita niya. Pinilit ko siyang unawain dahil pakiramdam ko naman ay nabigla lamang siya sa binalita ko. Naisip kong gano'n naman ang mga tao lalo na yung may mga edad na katulad ni Nanay. Nagiging maramdamin na. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi na siya kailangang makaramdam ng takot na hindi na ako mag-aabot dahil gagawin ko pa rin ang obligasyon ko sa kanila. Noong dumating si tatay ay pinaliwanag ko ang nangyari at naintindihan naman niya. Narinig ko pa silang nagtatalo ni Nanay sa kwarto dahil para raw kinakampihan ako ni tatay sa sitwasyon ko. Pagkatapos nilang makapag-usap ay saka naman ako binalikan ni Nanay para kausapin. Kalmado na siya noon at mukhang nakumbinsi na siya ni tatay na wag nang magalit. Sinabi ni Nanay na handa niyang tanggapin ang pagkakamali ko. Ang sinabi niya ay para hindi ako tuluyang lumayo sa kanila ni tatay ay dapat tumira kami ni Gemma sa bahay. Hindi ko yon sinangayunan kaagad dahil alam kong gusto ni Gemma na magsimula kaming dalawa sa ibang bahay. Pero namilit si Nanay at sinabing yon lang ang paraan para magtiwala siyang makapagbibigay pa rin ako. Pumayag na lamang ako para hindi na kami magtalo pa noon ni Nanay.
Sinabi ko kay Gemma ang plano at naintindihan naman niya kahit nararamdaman kong meron siyang kaunting pagtatampo. Kaya naman a week after nang naging usapan namin ni nanay ay lumipat na si Gemma sa aming bahay. Magiliw naman siyang tinanggap ng kapatid ko at ng tatay ko pero hindi ganon ang naging pagsalubong ni nanay sa kanya. Mula nang tumira si Gemma sa bahay, lagi na lamang mainit ang ulo ni nanay sa kanya, Papa Dudut. Pagod na nga ako galing sa labas. Mapapagod pa ako rito sa bahay. Ang dami na namang kalat. Nay, rinig po ang sigaw niyo sa labas ng bahay. Pakihinaan niyo naman po. Napapansin ng mga kapitbahay eh. Nakakaistorbo po. Nakakahiya. Hayaan mong mapansin nila. Para marinig na rin nila na puro na lang problema ang inaabot ko rito sa pamamahay na to. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos to, Nay. Di na kailangan magbunga nga. Nakakahiya talaga sa kapitbahay. Kanina pa sila padaan-daan sa tapat ng bahay natin eh. Mukhang kailangan ko idaan sa pagbubunga nga ang lahat eh. Aalis ako malinis ang bahay tapos uuwi akong ganito kagulo? Hindi na punasan ng mesa. Lalanggamin na naman yan. Yung lababo, puro hugasin. May mga baso pa sa sala. Ano ba naman klaseng bahay to? Pagsasabihan ko po si Bunso. At pagbibintangan mo pa ang kapatid mo sa dumi ng bahay na to? Siya lang naman po yung maghapong nandito sa bahay eh. At anong tawag mo kay Gemma? Parehas lang sila ng kapatid mo maghapon dito sa bahay. Kakausapin ko rin po si Gemma. Mabuti pa nga! Mula nung dumating ang Gemma na yan dito sa bahay, puro na lang kalat ang nakikita ko. Masinop naman po si Gemma. Kapag may ginamit siya, nililinis o itinatabi rin niya pagkatapos. Mas marunong ka pa sa akin eh akong nandito sa bahay lagi. Tsaka yan si Gemma, may balak pa ba magtrabaho yan? Sa ngayon po, dahil masela ng pagbubuntis niya, di muna siya magtatrabaho. Pero nag-online selling din naman po siya kapag maayos ang pakiramdam niya. Napaka-arte naman ng asawa mo! Samantalang ako nung pinagbubuntis ko kayo ng kapatid mo, ako pa ang nag-iigib ng tubig para sa amin ng tatay mo! Mali naman po yun, Nay. Dapat di kayo nayaan ni tatay na magbuhat lalo't buntis kayo nun. Parang mali pa kami ng tatay mo ngayon, ha? Mas marunong ka na ngayon porque may trabaho ka na? Hindi naman po sa ganun, Nay. Ang sa akin lang po, wag na nga lang po natin pag-usapan kapag ganyang mainit pa ang ulo nyo. Papasok po muna ako sa kwarto para makapagbihis. Tapos tutulungan ko na kayo maglinis dito sa bahay. Mabuti pa nga! Gemma? Hindi ako makalabas ng kwarto. Panay ang bunganga ng nanay mo eh. Kanina pa ako naiihi. Halika, sama na kita. Kailan ba tayo aalis dito? Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Paano naman ang sitwasyon ko? Sa tingin mo, maganda ba sa pinagbubuntis ko ang ma-stress dahil sa pagbubunganga ng nanay mo? Ayaw niya lang kasi ng maruming bahay. Ganun naman ang mga nanay. Sino ba naman kasing may gusto ng maruming bahay? Pero Rene Boy, hindi naman ako nagkakalat dito sa bahay niyo eh. Nandito lang ako sa kwarto maghapon kasi nga nahihilo ako. Kung lalabas man ako, para lang magbanyo. Dahil ayoko nga magtagal sa paligid ng nanay mo. Intindihin mo na lang si nanay. Tumatanda na eh. Hindi dahilan ng katandaan para mangbastos ng iba, no? Di ka naman binabastos ng nanay. Nagbubunga nga lang siya dahil sa kalat. Pero ako ang pinagbibintangan niya eh. Hindi ba kabastusan yun? Hindi ka naman niya pinagbibintangan. Ano bang hindi? Narinig ko usapan ninyo. Hindi mo na kailangang pagtakpan ng nanay mo. Mainit lang ang ulo ni nanay. Mula nung dumating ako dito, lagi na lang mainit ang ulo niya. Ngayon lang ako magsusumbong sa'yo kasi sobra na eh. Lagi na lang niya akong pinaparinggan. At pag nagdadala siya ng bisita rito sa bahay ninyo, ako lagi ang ginagawa nilang topic. Lagi niya ako sinisiraan sa mga bisita niya. Hindi ko naman may pagtanggol ang sarili ko dahil wala ka rito. At syempre, ayoko mas magkasamaan pa kami ng loob ng nanay mo. Hayaan mo, pagsasabihan ko si nanay. Para ano? Para mas lalo pa niya akong pag-initan. Anong gusto mong gawin ko? Umalis na tayo rito. Bumukod na tayo. Yun ang dapat na gawin mo. Ako naman ang pagbigyan mo para sa anak natin. Gemma. Ayoko umabot tayo sa ganito pero mamili ka na lang. Kaming mag-ina mo o ang nanay mo?
Hindi ako natuwa na pinapili ako ni Gemma sa pagitan nila ni nanay. Nagtampo ako sa kanya at napansin naman niya yon. Nagsorry siya kaagad sa akin at sinabing nadala lamang siya ng emosyon. Umiyak na rin siya dala ng sobrang stress na nararamdaman kay nanay. Doon ako naawa kay Gemma kaya naman kinausap ko si nanay. Nagalit si nanay noong nalaman niyang gusto ni Gemma na bumukod na kami. Muntika pa niyang suguri noon si Gemma kung hindi lang siya napigilan ni tatay. Kinausap ko si Gemma at humingi pa ako ng kaunting panahon sa kanya para makasundo niya si nanay. Gumawa ako ng paraan para makapag-usap si nanay at Gemma pero talagang hindi naging maganda ang resulta. Nung una nakikipag-cooperate pa si nanay at pinakikisamahan si Gemma. Pero nang tumagal ay bumalik pa rin sa dati si nanay. Nagtiis pang muli si Gemma dahil wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Gusto pa rin niyang makasama ako kaya pinili niyang makisama kay nanay. Napansin ko noong tumagal na parang nawala ng gana si Gemma na kumain o lumabas man lamang ng kwarto. Nakabili na siya ng sariling arenola niya at kapag napupuno yun ay pinipigil na lamang niyang wag maihi o uminom ng maraming tubig. Dahil doon ay nagkaroon siya ng severe UTI, Papa Dudut. Inamin niya lahat sa akin noong na-ospital na siya. Doon ako naawa sa kanya lalo't sobrang stress na ang inaabot niya kay nanay. Malaki ang ipinayat ni Gemma dahil sa lungkot kaya naman bago pa umabot sa punto na pati ang baby namin ay madamay, minabuti kong magpaalam na kina nanay para bumukod na. Binigay naman ni tatay ang blessings niya sa pag-alis namin pero hindi ganon ang nangyari kay nanay. Kinonsensya niya ako at pinaramdam na hindi ako naging mabuting anak sa kanya. Nasaktan ako sa mga sinabi ni nanay pero mas pinili kong wag na lamang magpadala sa masasakit niyang salita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas lamang ang isang linggo mula noong naospital si Gemma ay umalis na kami sa bahay. Tinaon naming wala si nanay dahil pakiramdam namin noon ay mag-uumpisa siya ng gulo. Before kasi kami umalis noon ni Gemma ay nagbanta na si nanay na guguluhin niya kami hanggang makalabas kami ng bahay. Para raw makita noon ng mga kapitbahay na pabaya akong anak at walang kwentang manugang si Gemma. Ayaw namin syempre ni Gemma ng gulo kaya nakiusap ako kay tatay na ipasyal muna si nanay para hindi niya maabutang paalis kami noon ng bahay. Nakikonsyaba na rin ang bunso kong kapatid dahil alam niya ang ugali ng nanay namin. Nagmadali kaming umalis noon at binilinan ko na lamang sina tatay kung sakali mang may maiwan pa kami ay ipa-deliver na lamang. Wala pang 4 na oras ay nakalipat na kami sa bago naming inuupahan. Hindi yon kalakihan pero sapat na yon sa amin noon dahil yon ang patunay na kaya na naming magsolo. Naging masaya si Gemma pag-alis namin sa bahay nila nanay. Napansin kong bumalik na muli ang sigla niya at nawala na ang pagiging maputla niya. Mas naging inspirado pa siyang magbenta online dahil nakagagalaw na siya sa wakas. Nagbukas na rin kami ng isang bank account para sa magiging anak namin. Nagsipag kaming pareho para makabili na rin ng ibang mga kailangan namin sa bahay. Nagalaw ko ang inipon ko para lamang merong kaming mailagay na gamit sa bahay. Nagpatuloy pa rin naman ako sa pagpapadala kina nanay pero binawasan ko dahil napunta karamihan ng pera ko sa upa at ibang kailangan namin ni Gemma para sa aming pagsisimula. Inunawa naman yon ni tatay at siya na nga ang nagsabi na wala namang problema dahil meron naman daw silang naitabi ni nanay. Ganon din noon ang bunso kong kapatid. Sinabi niyang nagpa-part-time siya bilang encoder para makatulong daw sa kanyang pag-aaral. Masaya ako noon na tinutulungan ako ni tatay at ng bunso kong kapatid maliban na lamang kay nanay na hindi pa rin naging sapat ang naiaabot ko para sa kanya. RB, bukas pala dadaan yung pinsan ko ha.
Ibibigay na sa atin yung lumang microwave niya. Wow, bigay talaga? Oo, kasi bibili na raw siya ng bago. Pakisabi, salamat ha. Malaking tulong yung microwave na ibibigay niya para makapagpainit ka ng gatas mo. Napansin mo na yata na lagi ako nagpapainit ng gatas sa kalan ah. Bakit kasi di mo inumin agad para di na lumamig? Para di mo na kailangan initin ulit. Ninanamnam ko kasi yung gatas habang nagmumuni-muni. Ayun, sa sobrang tagal ng pagmumuni-muni ko, lumalamig na yung gatas ko. Pag meron na tayong microwave, kahit 8 oras ka pang magmuni-muni, okay lang. Makakatipid na rin tayo sa gas. Lalo na ikaw. Ay, naku lang talaga. Oh, bakit naman ako? Kala mo hindi ko napapansin? Lumamig lang ng konti ang ulam mo, gusto mo na kagad ipainit. Kinakabag kasi ako kapag malamig na yung pagkain ko eh. Ay, sandali lang Gemma ha. Tumatawag si nanay. Sige lang, ayusin ko lang yung mesa para makakain na tayo. Okay, sagutin ko lang to saglit. Hello, Nay? Rene Boy, asan na yung padala mo? Nay, bukas na lang po pwede. Nakalimutan ko mag-withdraw eh. Nagmadali ako makauwi kasi maaabutan na ako ng ulan. Lagi na lang nadedali ang padala mo ah. Pasensya na po. Bukas ko na po ipapadala yung 4K. Bakit 4K lang? Nakabudget na po kasi ako ngayon, Nay. At di na kami kasama sa budget mo, ganon? Kasama pa rin naman po kayo, Nay. Kailangan ko lang bawasan ng konti dahil may pinaglalaanan din po ako. Sa mag-ina ko. Sana maintindihan nyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong bawasan ang ipinapadala mo sa amin dito. Para lang dyan kay Gemma. Hindi lang naman po to para kay Gemma. Para rin po sa magiging apo nyo. At saka kailangan ko rin makabawi sa ginastos namin sa paglipat namin. Nag 2 months deposit at 2 months advance din kasi kami rito. Tapos bumili pa kami ng ibang gamit namin. Tsaka… Wala na akong pakialam dyan. Ang sa akin lang sana, sumunod ka pa rin sa usapan. Pumayag na nga akong umalis kayo sa bahay, di ba? Tapos ganito pa pala mangyayari. Saan kami dadalhin ng 4K na ipapadala mo, ha? Kulang yon para sa 15 days namin. Alam mo naman kung gaano kasiba kumain ng tatay mo. Hayaan nyo, Nay. Next cut-off naman eh, malaki-laki ang makukuha ko dahil sa OT. Ibibigay ko na lang sa inyo lahat yon. Ang gusto ko, ibalik mo sa dati ang sustento mo sa amin. 6K dapat para sa 15 days. Sisikapin ko po. Pero sana ngayon maintindihan yung 4K lang talaga ang kaya ko. Bakit kasi hindi pa magtrabaho yung si Gemma? Para makatulong naman siya sa gastusin. Nung ako yung nabuntis, nagtatrabaho pa rin ako. Magkaiba po kayo ng kalagayan ni Gemma. Mahina po at sakitin si Gemma. Nag-iingat lang po kami. Ang sabihin mo, masyado mong sinusunod mga kapritsyo niya sa pagbubuntis. Kaya naman niya eh. Masyado mo lang bine-baby. Nay naman. Ang laki ng pinagbago mo. Ngayon pa lang na hindi pa nanganganak ang asawa mo, pinagdadamutan mo na kami? Paano na lang kapag nanganak na siya? Di ko naman po kayo pababayaan, Nay. Bigyan niyo lang sana ako ng ilang buwan para maayos ko ulit yung budget ko. Paano naman ang bunso mong kapatid? Malapit na rin ang bayaran sa school nila. Alam nga namang pati yun pababayaan mo pa. Nakapag-usap na kami ni Bunso, Nay. Kaya nga po siya nagtatrabaho ngayon para makadagdag sa… Ayun nga eh! Hindi ka pa naawa sa kapatid mo na bugbog na nga sa pag-aaral pati pa sa trabaho. Paano pa siya makakapasa niya kung hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral niya? Kaya ni Bunso yan, Nay. Siya nga rin ang may gusto magtrabaho para raw may pera rin siya. Ako pa rin naman ang magbabayad ng tuition niya at saka… Nay? Hello? Nay? Nay? Binabaan ka na naman ng nanay mo, no? Pangit lang siguro yung signal. Siguro nga. Tara na, lika na, kain na tayo. Papadudot dahil sa lakas ng boses ni nanay habang kausap ako sa phone ay narinig tuloy ni Gemma ang usapan namin. Alam kong nasaktan siya noon pero hindi na lamang pinahalata sa akin. Kahit nga sa paglayo namin ni Gemma ay meron pa rin talagang masasabi noon si nanay. Hindi ko na alam kung paano pagagaanin noon ang loob ni nanay kay Gemma. Alam kong nagtitimpi na lamang din noon si Gemma dahil ayaw na lang niyang ma-stress. Pero paniguradong sasabog na rin siya sakaling magtuloy-tuloy pa si nanay sa mga masasakit niyang salita.
Nawalan ako ng ganang kumain dahil iniisip ko pa kung paano ko makakakuha ng sapat na pera para makontento si nanay sa ibinibigay ko. Akala ko naman noon ay napaliwanag na ni tatay ng maayos ang kalagayan ko kay nanay. Pero mukhang kinulang pa. Na-stress ako sa kakaisip kaya hindi ko na rin naubos ang kinakain ko. Napansin yun ni Gemma at saka hinarap ako para kausapin. Pinagtimpla ko ni Gemma ng maiinom para medyo ma-relax ako. Noong naubos ko ang iniinom ko ay sa kanya ako kinausap. Sinabi niya na alam niya ang pinagdadaanan ko kay nanay. Sinabi niya rin naiintindihan niya ako, Papa Dudut. Dinadagdag pa niya na sana raw dumating na si nanay sa punto na maiintindihan niyang may sarili na akong pamilya na kailangang buhayin. Naisip kong tama si Gemma sa mga sinasabi niya tungkol kay nanay. Naisip ko nga rin na baka masyado lang nasanay si nanay na inaabutan ko siya lagi ng pera kahit kailan niya gusto. Baka nga hindi pa lubusang natatanggap ni nanay noon na yung panganay niya ay may nabuo ng pamilya. Kaya mas lalo tuloy lumawak ang pag-unawa ko kay nanay dahil baka hindi niya lamang ako ma-let go dahil anak niya ako. Kaya ako na lamang ang umisip ng paraan para mas lumaki pa ang kita ko para hindi na rin magalit noon si nanay kapag kulang ang naiaabot ko sa kanya. Nakipagkita ako sa dati kong kaklase at dati kong katrabaho sa call center na si Bogs. Kumusta ka na, Bogs? Mukhang asensado ka na. Hindi naman. Guminhawa lang ng konti. Anong konti? Panay kaya out of town mo. Saka panay ang picture mo sa bagong sasakyan at relo mo. Last month lang nag-tour ka sa Canada, di ba? Ah, napansin mo pala? Ini-enjoy ko lang naman ang pinaghihirapan ko. Dapat ganun ka rin. Sa batch natin sa call center, ikaw pa naman tong pinakamasipag sa lahat. Masipag pero wala masyadong pera. Mali kasi ang pamamaraan mo ng pamumuhay eh. Ay, mali ba? Ano ba ang tama? Huwag kang masyadong malinis. Ha? Madumi kaya ako sa sarili. Minsan nga inuulit ko polo shirt ko kahit nagamit ko na eh. Uy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ba yun? Ano ba kasi? Gusto mo bang kumita ng pera tulad ko? Yun nga rin ang habol ko kaya ako nakipagkita sa'yo eh. Dumihan lang natin ng konti ang lahat ah. Ha? Anong dumihan? Hindi kita maintindihan. Atin lang to ah. Kahit di mo patusin tong offer ko, huwag ka magkakamaling ipagsabi sa iba. Okay? Oo naman. Scammer ako. Seryoso ba? Bakit sa tingin mo ma-afford kong bumili ng sasakyan? Branded na sapatos, branded na relo. Bakit ako weekly nakakapag out of town at once every 2 months nakakapunta ako sa ibang bansa? Teka, magbebenta ba ako ng drugs? Kung drugs yan, pasa ko ha. Tanga, hindi. Scam nga to. Paano bang scam? Di ba delikado yan? May scam bang safe? Nasa iyo na lang kung paano ka mag-iingat. Mula nung natanggal ako sa call center, ito na ang pinasok kong trabaho. Triple ang pasok ng pera, maniwala ka. Ano bang gagawin? Nung nirecruit ako, ang naging siste, magpanggap daw ako na empleyado ng mga bangko. Bale, ganun din ang gagawin mo kung sakali. O tapos? Meron kaming maliit na kondo na nirentahan. Doon nagaganap ang mga transaksyon. Nakukulangan pa ako sa mga sinasabi mo eh. Paka-explain pang maigi. Natatakot kasi ako kasi baka mamaya isumbong mo ako sa mga pulis. Hindi ako magsusumbong. Kailangan ko rin talagang kumita ng extra ngayon kasi nakabuntis ako. Tapos kailangan ko pa rin ituloy ang sustento sa magulang at kapatid ko. Eh di mas lalong dapat kang pumasok sa trabaho ko. Magtiwala ka sa akin. Di ko to ipagsasabi sa iba. Ano bang gagawin kung sakali? May nagpapasa sa amin na iba't ibang bank details ng iba't ibang tao. Tapos tatawagan namin sila. Kailangan lang namin malaman ang totoong pangalan, address at birthday ng may-ari ng bank account na yon. Tapos magpapanggap kami ng agent ng bangko na kesyo may mga reward na kailangan convert to cash dahil malapit na mag-expire. At ito ang pinaka-importante. Kailangan lang namin i-record yung pagbanggit nila ng account number at birthday nila para matransfer na namin yung pera nila sa amin. Buti naniniwala yung mga tinatawagan nyo. Laganap sa Facebook yung mga ganyan eh. Hindi pa rin ba sila natututo?
Naku, wag na sana silang matuto para di mamatay ang negosyo namin. Ano pang gagawin? Paano nyo makukumbinsi yung tao na totoo ang sinasabi nyo? Magsalita ka lang na mabilis tapos banata mo ng English. Doon na sila bibigay. Tsaka alam mo naman ng mga tao, matutuwa ang mga yan kapag nalaman nilang makakakuha sila ng pera o reward. Babanggitin mo pa lang sa kanila na may reward sila matatanggap, susunod na agad sila sa ipagagawa mo. Lalo na yung mga matatanda na o yung mga bagong gising. Sila talaga madalas namin mabiktima. Kaya yun ang ginagawa nyo. Oo, at yun na rin ang gagawin mo. Parang di ko ata kaya. Ganyan din ako sa simula. Madali lang to, promise. Ay, sige, go pa rin ako. Basta walang sabit dito ha. Maniwala ka pare, walang kasabit-sabit to. Natakot man pero kinangkat ko pa rin ang proposal ni Bogs sa akin, Papa Dudut. Nalaman ko na nakarami na rin pala siya ng kuha ng pera sa iba't ibang tao. Meron din naman daw noon na pumapalya siya pero hindi naman nahuhuli. Kapag alanganin raw yung nasa kabilang linya, si Bogs na rin mismo yung magbababa ng tawag para hindi na matrace pa yung number niya. Yon ang sinabi niya sa akin. Dinagdag din niya na matututunan ko rin daw na makaramdam kapag mapapahamak na ako sa kausap ko sa kabilang linya. Parang gusto kong umatras noon, Papa Dudut, pero noong pinakita sa akin ni Bogs ang mga pumapasok na pera sa kanya ay nainganyo na ako. Nakiusap na lamang ako sa kanya na huwag niyang ipapaalam sa iba naming kakilala na kasangkot ako sa ginagawa niya. Nangako naman siya at kinabukasan ay pinakilala na niya ako sa boss niya. Agad naman akong natanggap noon dahil merong nag-resign. Kaya on the spot ay nakapagtrabaho kaagad ako. Pinakitaan nila ako ng dapat gawin at may notes din na dapat kong sundin. May templates na rin na pwede ko ring pagbasehan just in case nakabahan ako at mawala sa sarili. Nakabantay naman noon si Bogs sa akin para alalayan ako. Kapag may mga alanganin akong mapapapayag ay pinapasa ko kay Bogs ang tawag para siya nang makipag-usap. Nahirapan ako sa una dahil walang kumakagat sa mga sinasabi ko at natataon na aware ang mga natatawagan ko sa scam, Papa Dudut. Doon ako madalas nakakaramdam ng kaba dahil pinagbabantaan na ako at hindi pa ako sanay doon. Mabuti na lamang at andon lagi noon si Bogs para hilahin kaagad ang telepono sa akin kapag wala na akong masabi. Gusto ko na noon na sumuko sa trabahong yon dahil parang wala naman akong kikitain. Pero isang araw nakatawag ako ng isang matandang babae. Pinagkatiwala niya ang bank account details niya at aminado kong nakaramdam ako ng konsensya. Pero mas inuna ko ang kalagayan ng mag-ina ko at ng nanay ko. Kaya pikit mata akong ng scam sa matandang yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang ginawa kong pang-scam mula noong natutunan ko na ang tamang teknik. Masyado ko na-inspire sa laki ng nakuha ko mula sa 4 na na-scam ko. Kaya naman tinutukan ko na yon ng husto. Nag-resign na rin ako sa trabaho dahil balak kong magtrabaho ng 12 hours doon sa pinasukan namin ni Bogs. Hindi ko naman pinaalam kay Gemma o kahit kinananay na umalis na ako noon sa dati kong trabaho dahil paniguradong marami silang itatanong. Mabuti na nga lang at hindi na nagtanong pa si Gemma sa mga katrabaho ko noon kung kumusta na ba ako dahil tiyak na mapipilitan akong aminin sa kanya ang katotohanan. Nagsabi na lamang ako kay Gemma na madalas akong mag-OT. Masyado akong nag-iingat noon, Papa Dudut, kaya hanggat maaari ay hindi ko nakakausap si Bogs kung wala naman kami sa condo / opisina namin. Naibalik ko na rin sa dati ang sustento ko kina nanay. Natuwa ako dahil hindi na nagbubunga nga pa si nanay. Dinagdagan ko na rin yung sustento nila para hindi na niya pag-isipan pa ng hindi maganda si Gemma. Pinahinto ko na rin sa pag-sideline yung bunso namin para hindi na siya mahirapan sa pag-aaral niya. Nasabi rin kasi ni nanay na bumababa daw ang grades ni bunso dahil nga nahahati na ang atensyon niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho.
Pumayag naman si Bunso at para may pera pa rin siya noon ay pinadadalhan ko na rin siya ng palihim. Hindi ko yon sinabi kay Gemma, lalo na yung dagdag na sustento na ibinibigay ko kina nanay. Ayoko na rin kasing makarinig kay Gemma ng pangaral dahil nung mga nakaraan ay puro siya pangaral sa akin na akala mo ay bata ako na nagkakamali. Naintindihan ko naman ang gusto niyang sabihin, kaso hindi ko yon kailangan dahil mas lalo lamang bumababa ang aking moral. Gemma, nakauwi na ako. Kumain ka na? Kumain na, pero kung gusto mo, pwede naman akong kumain ulit. Tapos na rin akong kumain. Nakapag-vitamins ka na ba? Kanina pa. Gusto mo matulog na tayo? Pwede bang mag-usap muna tayo? Papangaralan mo ba ako ulit? Kung oo, baka pwedeng sa day off ko na lang. Pagod kasi ako eh. Pumunta rito ang nanay mo kanina. Oh, inaway ka na naman ba? Hindi nga eh. O bakit parang disappointed ka pa? Parang mas gusto mong inaaway ka niya. Hindi yun eh. O sige na nga, pag-usapan na lang natin kung ano yung bumabagabag sa'yo. Dali na. Masaya ang nanay mo kanina. Binalita niya sa akin na marami ka na raw binibigay sa kanyang pera. OA naman ni nanay. Di naman masyadong malaki yun. Baka good mood lang siya. Pinakita niya sa akin lahat ng pinapadala mo. RB, doble na ang binibigay mo per cut-off sa sahod mo? Oo. Eh bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi ba yung mga ganyang bagay dapat pinag-uusapan natin yan? Eh sa tingin ko di ko na rin naman dapat sabihin sa'yo. Maliit na bagay lang naman yun. Paano bang maliit na bagay? Alam ko kung magkano ang sinasahod mo. Kung ganong kalaki ang natatanggap ng nanay mo, paano tayo? Huwag kang mag-alala. Di naman ako nagkukulang ng inaabot sa'yo eh. Kailan ba ako pumalya sa pagpapasok ng pera sa savings natin? Di naman tayo kinukulang sa pang-araw-araw natin. May extra pa nga, di ba? Doon nga ako nagtataka eh. Kasi alam ko kung magkano ang kinikita mo. Pero sobrang inaabot mo sa aming lahat. Naipon lang yun mula sa mga OT ko sa trabaho. Kahit maipunan ka pa ng OT, hindi ka aabot sa ganong kalaking pera. Magpakatotoo na tayo, ano ba? Wala ka bang tiwala sa akin, Gemma? Masyado bang mababa ang tingin mo sa akin para di ako makakuha ng malaking sahod? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti pa si nanay. Kahit nagbubunga nga sa akin na-appreciate pa rin niya lahat ng binibigay ko. Pinamumukha mo ba sa akin na hindi ko na-appreciate ang mga ginagawa mo? Parang ganun kasi ang tono mo eh. Iba lang kasi ang kutob ko eh. Iniisip mo ba na gumagawa ako ng masama? Feeling mo nang saskam ako para kumita ng pera? Hindi naman. Parang ganun kasi ang nangyayari eh. Para sabihin ko sa'yo, malinis akong tao. Di ako papayag na galing sa marumi ang ipapakain ko sa inyo. Sorry kung nagdududa ako. Iba lang kasi yung kutob ko eh. Huwag kasi puro kutob ang pinaiiral mo. Lalo't buntis ka. Pakiramdam mo lang naman yan, dala ng hormones mo. Di ba nga nasabi na sa'yo ng doktor yan? Huwag ka na mag-alala, okay? Promise, hindi ka gumagawa ng masama para kumita ng malaking pera? Hindi nga. Ang kulit eh. Matutulog na ako. Ayoko ma-stress sa mga pagbibintang mo. Papadudot, inunahan ko ng magalit si Gemma bago pa tumindi ang kanyang paghihinala. Sinisi ko naman ang sarili ko dahil sumobra nga ako sa pagbibigay ng pera na hindi ko man lang naisip na kaduda-duda na ang laki ng ibinibigay ko. Kaya nakaisip pa ako ng idadahilan kay Gemma, Papadudot. Sinabi ko na meron pa akong isang pinagkakakitaan pero hindi naman siya naniwala. Tumango na lamang siya noon at hindi na kami nag-usap ulit tungkol doon. Dahil sa pananahimik noon ni Gemma ay mas lalo tuloy akong nakaramdam ng takot. Naisip ko na baka mas lalo siyang mag-imbestiga bilang gawain niyo ng mga babaeng naghihinala. Pinuntahan ko si nanay para sabihin sa kanya na huwag nang ipaalam kay Gemma na nag-aabot ako sa kanya ng sobra. Nagalit pa si nanay nung una dahil bakit daw nakikialam si Gemma. Pinakalma ko siya at sinabing hayaan na lamang niya dahil buntis nga si Gemma.
Sinunod na lamang ni nanay ang gusto kong mangyari dahil ayaw din naman niyang bawasan ko ang pinapadala ko sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang kalakasan ng pangi-scam ko. Naungusan ko ng araw si Bog sa dami ng na-scam ko ayon sa boss ko. Hindi ko na lamang mararamdaman ko dahil nanguna ako sa pangloloko ng tao. Minsan may tinawagan ako na nagpasalamat sa akin dahil magagamit daw niya ang rewards na mako-convert to cash para sa dialysis ng tatay niya. Naiyak pa siya habang kinikwento sa akin ang nangyari sa tatay niya. Nakonsensya ako at agad kong pinutol ang tawag. Nakita yun ng boss ko at pinagalitan ako dahil nakakonekta pala sa kanya ang tawag ko. Pinagsabihan niya ako dahil konti na lang ay makukuha na namin ang account ng taong yon. Pero mas inuna ko pa raw ang makonsensya. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing half day lamang ako dahil sumama ang pakiramdam ko. Agad akong umalis at nagpunta ng simbahan. Inihingi ko ng tawad ang mga nagawa ko at pinangakong hindi na ako babalik sa trabaho na yon. Naiyak na lamang ako dahil patong-patong na ang problema ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag kay Gemma. Pinapauwi na niya ako dahil may masama raw sa pakiramdam niya. Nagmadali akong umuwi dahil sa pag-aalala pero nadatnang ko sa sala sina Nanay, Gemma at ang barangay captain namin, Papa Dudut. Nay, ano to? Nak, mabuti dumating ka na. Maupo ka muna. Ba't po kayo nandito, Kap? Sinadya talaga kita rito, Rene Boy. Nalaman na namin ang ginagawa mo. Uy, Gemma, anong meron? May lumapit sa akin na nakakilala ko. Diretsahin mo na nga ako, Gemma. Huwag mong sigawan ang asawa mo. Ikaw na nga may atraso. Ikaw pa may ganang manigaw. Hindi ko nga alam, Kap, kung anong atraso ko eh. Parang pinagbibintangan niyo ako na may ginawa akong masama. Hindi to bintang lang. Yung asawa ng kakilala ko, nahuli dahil nangi-scam sa mga bank account ng kung sino-sino. Sinasabi mo bang nang sa-scam ako? Hindi ko lang basta sinasabi to kasi totoo ang sinasabi nila. Nahuli na yung asawa ng kakilala ko at kasali ka sa listahan ng iba pang huhulihin. Kaya ako pumunta rito dahil kinausap ako ng nanay mo para matulungan ka. Nay, pati ba naman kayo ilalaglag niyo ako? Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kapakanan ko o kapakanan niyo? Lahat naman kayo di nyo naiisip kung anong pakiramdam ko eh. Lahat kayo puro pera lang ang habol nyo sa akin. Pag di ako nakapag-abot, matik masama na ako sa inyo. Kapag may inaabot naman ako, pinag-iisipan nyo pa rin ako ng masama. Pwede ka naman magkapera, pero sana hindi sa masamang paraan. Alam mo bang pwede na kita pahuli anumang oras? Kung hindi lang dahil sa nanay mo. Hindi dahil sa nanay ko, di ako magkaaga nito. Talagang ako pang sinisi mo? Maayos naman tayo dati kung hindi ka lang nakabuntis ng maaga. Ha? So sa akin naman po ngayon ang sisi? Meron pa bang iba na dapat sisihin dito? Dahil sa'yo, nasira ang budget ni Rene Boy. At dahil sa'yo, kaya napilitang gumawa ng masama tong anak ko. Pwede bang iisang tabi niyo muna mga personal niyong galit sa isa't isa? Huwag niyong kalimutan kung anong dahilan kung bakit tayo magkakaharap ngayon. Kailangan nating itama kung anong nagawang mali ni Rene Boy. Sobra na kasi itong nanay ni Rene Boy, Kap eh. Lagi na lang nagagalit sa akin. Lagi na lang ako yung sinisisi niya. Kasalanan ko ba kung kailangan ako yung unahin ngayon ni Rene Boy? Hindi niyo ba naiisip na apo ninyo tong ipinagbubuntis ko? Baka gusto mong itakwil ko pa magiging anak mo? Pweh! Pasalamat kayo't matanda kayo, kung hindi baka pinatulang ko na kayo eh. Pasalamat ka, buntis ka, kasi kung hindi baka kinaladkad na kita. Tama na sabi! Hayaan niyo sila, Kap. Oh, ayos ka lang ba, Rene Boy? Ako? Ayos? Ayos na ayos, Kap. Ako pa ba? Wala naman ako ibang choice kundi maging ayos, di ba? Pasensya na kung nadamay ka pa, Kap. Maayos pa natin to. Kilala ko naman ang pamilya nyo, lalo na ikaw. Alam kong nagipit ka lang sa sitwasyon mo. Pwede kitang matulungan. Hindi na, Kap. Tumawag na lang kayo ng pulis. Ipakulong nyo na ako. Ngayon na! Ano bang sinasabi mo, anak?
Nababaliw ka na ba? Nakakabaliw maging anak mo, Nay! Binigay ko na lahat sa'yo, pero kulang pa rin talaga. Ni minsan, di ko naramdaman na sinuportahan niyo ako. Ni minsan, di niyo inintindi yung kalagayan ko. Tuwing nagkakasakit ako, wala kayong ibang inisip kundi sayang naman yung sasahurin ko kung di ako papasok. Mas nagkaalala ka pa sa sahod ko kaysa sa akin, anak niyo. Hindi totoo yan! Hindi ko na alam ang totoo, Nay. Sa pinapakita niyo sa akin, pakiramdam ko ginagawa niyo lang akong investment. Hindi ko lang matanggap na nakapag-asawa ka agad. Eh ano kung nag-asawa ako agad? Pinabayaan ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Nag-aabot pa rin ako sa inyo pero gusto nyo pa rin makipagkompetensya kay Gemma sa binibigay ko. Gusto nyo, di kayo malalamangan. Eh dapat lang naman dahil nanay mo ko. Opo, nanay ko kayo. Di ko na yun matatanggal pa sa pagkatao ko. Pero sana, maisip nyong tao lang din ako. Napapagod din ako, Nay. Kung bumuman ako ng pamilya ngayon, hayaan niyo ako. Kasi nasa edad naman na ako eh. At di naman ako nagkulang sa inyo. Bakit ba ang hirap para sa inyo na tanggapin yun? Saka mo ako maiintindihan ng husto kapag lumabas na ang anak mo. Ngayon pa lang naiintindihan na kita, Nay. At salamat dahil sa inyo, natuto ako. Natuto ako na balang araw, kapag lumaki na ang anak namin ni Gemma, hindi ako gagaya sa inyo. Hahayaan ko ang anak ko mag-enjoy sa perang pinaghihirapan niya. Hindi ako hihingi. Hindi ako magdedemand. Susuportahan ko sa lahat ng bagay na gusto niya. Hindi ako gagaya sa inyo na puro pera lang ang mahalaga. Papa Dudut, hindi nakaimik si nanay at ganon din si Gemma. Kahit sikap noon ay natulala na lamang sa mga sinabi ko. Naiyak ako habang hawak ang ulo dala ng sobrang stress sa kalagayan ko at sa inaabot ko sa mga inaabot ko kina nanay. Maya-maya pa ay naramdaman kong lumapit si nanay para yakapin ako. Umiyak siya at inihingi ng tawa ng mga nagawa niyang kasakiman sa akin. Sinabi niyang nadala lamang at nasilaw siya ng pera dahil masyado ako maluwag sa kanya. Sumunod na yumakap sa akin si Gemma para ihingi ng tawad ang maiksi niyang pasensya sa akin. Sinabi niya na dala lamang yun ng stress dahil hindi na niya alam kung saan kami pupulutin. Lumapit si nanay kay Gemma para humingi ng tawad at ganoon din naman si Gemma kay nanay. Noong kumalma na ang sitwasyon ay hinarap na kaming lahat ni Kapitan para ipaliwanag ang mga mangyayari. Tumawag siya ng pulis para ipalamang nangyari at doon ay inexplain ko ang lahat. Nakipagtulungan na rin ako kapalit ng paglaya ko, Papa Dudut. Pansamantala ay lumipat muna kaming pamilya sa ibang lugar para sa ikakatahimik naming lahat. Nahuli na ang mga dapat mahuli pero hindi pa rin ako kampanteng manatili noon sa aming lugar dahil sa takot. Mabuti na lamang at pumayag ang pamilya ko ang ma-relocate kami. Sa ngayon ay nagsisimula kaming muli sa mga buhay namin. May napasukan naman akong trabaho kaya lang maliit ang sahod. Magkakasama kami sa isang bahay ni na Gemma, ang kapatid ko at ang mga magulang ko. Nagkasundo na rin sa wakas sina nanay at Gemma, may maliit na negosyo na rin silang dalawa, Papa Dudut, at yon ang pinagkakaabalahan nila. Si tatay naman ay namamasada ng tricycle habang ang bunso namin ay pumasok bilang assistant sa isang printing press. Hindi man kalakihan ang mga kinikita namin pero masaya ako dahil tulong-tulong kami sa pag-asenso. Papa Dudut, mas pipiliin ko pa ng ilang ulit ang ganitong klaseng buhay kesa yung marangyanga pero galing naman sa nakaw. Maraming salamat ang inyong kapuso at kabarangay, Renny Boy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay,
I-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.